Pakiramdam mo ba ay ordinaryong empleyado ka lang dyan sa inyong kumpanya? Average at hindi stand out? Kung ang sagot mo ay oo, may good news ako para sa iyo. Ordinary becomes extraordinary when God is in it. Isang halimbawa ay ang Bethlehem. Ang Bethlehem ay napaka-ordinaryong lugar sa Israel noon. Ngunit dahil doon ipinanganak si Jesus, maraming tao ang dumaragsa ngayon sa Bethlehem dahil sa espesyal na kahulugan nito sa kasaysayan at sa ating pananampalataya. God is in the business of turning the ordinary into something extraordinary. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Gusto mo bang mag-level up buhat sa pagiging ordinaryo para maging espesyal? How do you turn an ordinary work life into something meaningful and extraordinary? Una, commit your work and your life to God. Ang ordinaryong trabaho at buhay kapag ipinagkatiwala sa Diyos ay nagiging espesyal at makabuluhan. Your work can easily become a boring routine. Pero kung titignan mo ang iyong trabaho, na imbitasyon ng Diyos para maging pagpapala ka sa inyong kumpanya, sa iyong mga kaopisina at kliyente, your ordinary work becomes an extraordinary venue for you to be a blessing to others. Pangalawa, add an extra touch to make an ordinary service or product special. Ang regular na halo-halo, dagdagan mo ng ice cream, nagiging espesyal. Ang ordinaryong bibingka, sahugan mo ng itlog na maalat at queso de bola, espesyal na bibingka na. Think of ways for your work to have an extraordinary impact in the lives of others. Hindi mo naman kailangan ng major na pagbabago palagi. Minsan sa pamamagitan ng mga simpleng gesture gaya ng pagngiti sa ating kausap o pagbati sa mahusay na trabaho ng ating kasama ay nagagawa na nating espesyal ang ordinaryong araw sa opisina. Pangatlo, take time to see what is special in a person or in a situation. Maraming tao at pangyayari ang tila napaka-ordinaryo. But when you take time to get to know a person more, you soon discover what is special about him or her. Ang isang araw ay pwedeng lumipas na parang napaka-ordinary. But when you spend time in quiet reflection about the happenings of the day, magugulat ka dahil mayroon pala itong espesyal na aral para sa iyo. Ang ordinaryong araw, trabaho o buhay ay kayang-kayang gawing extraordinary ng Diyos. Commit your work and your life to God. Add an extra touch to make an ordinary service or product special, and take time to reflect on what is special in a person or a situation. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. DXAS, your community radio, kasama sa araw-araw. Kakwentuhan, kagapay, kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC,
De ustedes Radio Comunidad. Ta serví para conecta. Gobyerno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116. De ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:05 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS Your Community Radio. Buenos dias a todo. Good morning, maayong buntag sa tanan. Welcome sa ating programang Oras na Zamba Sulta. Katal el Diato 98 Barangay Aquina Ciudad de Zamboanga. Early morning, yung mga bata natin, tuwang-tuwa. Kay Noy klase. Oo, powerful si Mayor eh. Good morning sa ating mga estudyante na makakapagpahinga hanggang bukas. Good morning sa mga nanay-tatay na pwede na rin ma-extend ang kanilang tulog. Pero mas maganda po ay gising kayo habang nakikinig, no? Makinig kayo sa ating program. Siyempre, ngayon po ay araw ng Wednesday, February 25, 2026 at kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ayan, no, good morning. Kaya pala ang aking ang aming mga bata dito, no, talagang naka-beauty, sleeping beauty talaga sila. Oo, wala palang trabaho, wala palang klase. Nagulat din ako kanina. Sabi ko, bakit hindi traffic? Usually traffic yan eh. O, dito ko na nalaman, kay Kuya Fons ko na din actually nalaman. Nag-post pala si Mayor 6 hours ago. So 1 a.m. yan. Tulog na yun ako ng 10 eh. Ayan, no. Tama-tama kasi mga 3:30 nabasa ko na. So, hindi kita na-update, sorry Okay. Akala ko Napatawarin kita kasi ano ngayon, EDSA Revolution bukas Dia de Zamboanga. Tama, no, araw ng pagpapatawad. At ayan, no, ingat din, Sar, no, sa mga alam mo kasi may mga kaibigan tayo, mga kasama tayo na magta-travel, no, ngayon, no, may mga land trip, may mga outing. So ayan, ingat sila sa biyahe, no, kasi maglo-long weekend na, no, yung iba talagang Magsisick leave na sa Friday. Oo, Naka-schedule lang masakit ang ulo. Oo, sasakit ang kasi maglo-long ride, no, so sasakit ang likod, di ba? Para mo, Mga alam mo ganun. yung mga ganyan din na nagde-declare na Friday, duelegan sa Dimio. Kabesa, minsan nagiging totoo yan para hindi ka na lang magmukhang sinungaling. Gawain mo na yan, no? Oo, no? Parang, Oo. di ba? Nangyayari Ayun, yan. good morning, no? Alam ko, ikaw kakauwi mo lang galing travel. Praise God. Oo. Maganda naman ang ating naging bakasyon, slight surprise doon. At kagabi ay nakarating kami alas 7 siguro ng gabi na. Oo, medyo maraming kasabayan na truck. Okay. Oo. Yeah. Nahabol din ng bakasyon. Nahabol din ng leave, no? Oo. Ang leave. Hindi. Ang ano to? Holiday. Hindi, anong leave? Tsaka hinihintay ko pala ano yung balita. Kasi araw ng Sibugay kahapon. Kaya wala ring pasok sa Sibugay. At alam ko sa IPIL ay gusto nilang ma-break ang record yung pinakamahaba na nag-display ng talaba. Talaba ata yun eh. Hindi lang kami nakapag-participate kasi syempre baka gabihin na kami masyado sa kalsada. So, alam ko sinirado kasi nila Bin sa Mirotonda banda. Oo. Hindi ko alam kung saan nag-start pero sa Rotonda mag-i-end yung linyahan ng Talaba. Nako, pag Talaba pa naman, ipil talaga din ang isa sa mga maraming supply. So, Marami, oo. Good morning, maayong buntag sa mga taga Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa aming pamilya dyan, Tulabing family,
sa Luta family. Good morning po sa inyong lahat. Bin, ba't nabati mo na ba, Bin, ang Basilan, Suluta-Witawi? Miss ka na Oo, nila. oo, ayan, no, good morning, no. Siyempre, Ramadan Karim, sir, no, sa ating mga kabarangay, sa ating mga kaibigan, pamilya na ngayon ay nagpupuasa. Oo, no. At siyempre, diyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, no. Oo, ayan, good morning. At alam mo ba, sir, ayan, no, may update lang tayo, no, short update, no, yung panawagan nga natin is marami tayong mga kaibigan kasi pamilya din ng mga teachers, no, especially sa Sulu. Oo, no, 2 buwan nang wala pang sweldo. Mm. Hindi pa Oo. sumasahod, no. Ano So, yan? ayan. Under ng local government unit? Or... At that time parang under pa ng BARM. Mm-mm. Yung time, oo, so Kasi kung DepEd yan siya, on time naman ang DepEd, maliban na lang kung JO or kung ikaw ay sub-teacher. okay. Meron din Oo, pagkakataon like dito sa City Hall natin, may mga teachers din tayo na hinahire, ang City Hall nagpapasweldo. So minsan din ay nagle-late din talaga ang sweldo. Ayan, so panawagan po natin dyan sa local government man, kung dyan under yung mga teachers natin na walang sweldo, hopefully no ay ma-process na, mabigyan na ang kanilang budget. Syempre, everyday no, mga gastusin natin. Oo, lalo na parang narinig natin nagtaasan din yung ano yan, items, no, yung presyo ng item dyan since nga na nagkaroon ng pagbabawal no sa paglayag ng Biyahe. isang ng aleson. Oo, so hopefully no maibigay na sa kanila yung kanilang sweldo. Ayan, oras po natin, alas 7:11 ng umaga. Samahan niyo po kami hanggang mamayang 8:30 para po yan sa 1.5 oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. At syempre, no, sali kayo sa ating usapan. Kung kayo may mga tanong, komento, mensahe, mag-text sa cellphone number sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Weather report. Para sa ating ulat panahon, naapektuhan ng easterlies ang bansa at bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang iiral sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dahil yan sa easterlies, posibleng magkaroon ng mga biglaang pagbaha o kaya pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkulog. Ang ating temperatura ay tinatayang aabot sa 24 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius dito sa lungsod ng Zamboanga. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday. February 25, EDSA Revolution Day. Happy birthday kay Ate Agnes Remillo. Hello po, Auntie Agnes. O, Auntie pala. Hello po, Auntie Agnes. Good morning. Happy birthday po sa inyo. At kumusta ketal si Uncle Remillo? Hopefully okay na po siya. And happy birthday rin kay Maxine Galiero Bacal at kay Lecky Vicente. Ayan, no, syempre, sir, dito naman sa akin, di ako sure kung birthday ng tatay ko. Pero alam mo kasi, May ang kanyang, May o... Baka sa Facebook lang yan. Ayan, pero sa Facebook lang, ayan. Hello kay Kuya Ben Agosejos, no, ang ating kasamahan dyan sa community. Good morning, happy birthday, no, kay Kuya Ben at kay Francis Marjalino, happy birthday, no, kay Ate Eileen Alfonso Kilojano, ayan, no, kay Ma'am Eileen dyan sa, alam ko, sa Coronadal, oo, no, ang ating kabarangay. At sa aking, ayan, syempre, sa ating Ninong, sir, no, kahapon, hindi natin nabati, no, happy birthday. Ikaw, hindi mo binati, Hindi natin nabati. Naku, sorry po talaga, SM. Mm. Happy birthday po, happy Pastor birthday. Aquino. Oo, Ayan. ba't hindi natin nabati? Hindi nag-appear sa Facebook ko. Ay, hindi. Nung Monday pala to. Wala. Ikaw talaga. Kahapon lang siya nagpa-breakfast.
Oo, Oo, kaya nga 'no. nabati Ala ko ala siya, nabati ko pala siya ay hindi pala nabati nung Monday, wala pala tayo nung Monday. hindi ba, wag mo akong kinukuha 'no. Alam mo hindi Happy kasi birthday ako pastor. oo, happy birthday 'no, ayan. Ako kasi hindi ko na masyadong, iniisip yung araw sa alam mo, Hmm, kaya minsan nagugulan ako anong araw ngayon. Anong araw ngayon, Huwebes o hmm, Wednesday? Wednesday, oo, Wednesday. Ayan at Oo. saka congratulations pala 'no sa aking, sister, ayan Hmm. 'no, sister, kasal niya ngayon, Ay, sino? Oo, yung hindi mo na hindi ka invited, oo. So, hindi mo na kailangang malaman. Hindi Kasi yung yung, next na tanong ko saan? second to the oo, kaya nga i-cut na natin ang usapan kasi 7:30 kailangan nating tapusin ang program. 7:38. 7:38 ayan, oo. Oo. Ay, Oo, congrats oo. 'no, Ayan, sige, belated happy birthday din pala sa aking sister-in-law, Hannah Grace Tulabing. Kailan? Last month? Kahapon, Kahapon, nag-birthday siya. At kay Tita Rowena Magulyado nung Hoy, hello. Sunday. Oh, Happy birthday magkasunod kay sila Ma'am ni SM. Rowena. Yes, happy birthday Wow. Tita Rowena. At advance na happy birthday naman sa aking kapatid. Nag-iisang kapatid bukas. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat and God bless you. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, contentment. Sa Tagalog o Filipino, kontento. Na Chavacano, kontento. Sa Tausug, kontento. Sa Bisaya, katagbaw. Sa Ilonggo, kontento naman. Ayan. Tanong po natin, paano kaya maging kontento sa buhay? 1 Timothy chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain. Sa Magandang Balita Biblia, kung sa bagay daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Meron isang story na sinulat ni Patricia Raybon kung saan ang sabi niya, lumaki siya na ang kanyang mga magulang ay nagsumikap sa buhay. So nagtrabaho dahil nakita ng mga magulang niya kung paano din maging mahirap masyado. So nagtrabaho ng mabuti at nag-ipon. And at the same time, dahil sila ay mga believers, no, alam nila na every time na sila ay may mga natatanggap, kailangan nila ibigay ang konting share, no, para sa Panginoon. So, hindi lang ang kanilang financial ang kanilang sinishare, pero kahit yung time, yung talent, binibigay nila yan sa church, sa charity groups, sa mga nangailangan. So, ibig sabihin kahit paano, dahil sa kanilang hardship, no, dahil sa kanilang pag-strive hard sa buhay, nakakapagbigay na sila. Pero isa din talaga sa mga naging guide nila habang sila ay nabubuhay, paano maging kontento. Alam na alam nila na kapag sila ay maging slave ng pera, maging slave ng kayamanan, pwede talagang masira ang kanilang buhay o kaya ay matempt sila sa iba't ibang bagay na pwedeng maging dahilan para sila ay ma-fall, no, sa mga iba't ibang klaseng mga masasamang gawain. So, ang kanilang ginawa, nag-stick sila doon sa guidance ng Panginoon na we should be contented sa ating buhay. Alam mo, Bino, mahirap maging kontento kung ikaw ay, akal ba abla kita, demanding? Mahirap maging kontento kung marami kang gustong sa buhay. Pero kung ipagpapatuloy mo yan, minsan yan ang ikapapahamak mo. Yung marami kang gusto, kasi sa sobrang desire mo na magkaroon ng ganyan, gagawin mo na halos ang lahat para makuha lang yan. Para magkaroon sir, no, talagang, yun nga sabi mo nga gagawin mo na lahat. Pero alam mo, isa sa nai-inspire talaga ako, at I think last two days 'no, na napakinggan ko ulit yung kwento ni, King Solomon.
'Di ba? Oo, yung kuwento niya na nandun na sa kanya lahat 'no, pero nung dumating na yung point, 'di ba? At saka siguro 'no, puwede sa point na tatanda ka na, pero ang maganda lang talaga 'no sa word of God, yung hindi ka pa du dumarating doon, papunta ka pa lang, eh, pabalik na yung or ibinigay na sa'yo yung paalala 'no, na yung bang, everything is meaningless 'no? Especially kapag hindi yun nga, 'pag hindi ka kontento. Dapat kasi meron, alam mo yun yung maganda kapag may goal ka, eh, 'no? Once na na-hit or once nakuha mo na yung goal na yun is makaka-feel ka ng satisfaction, 'di ba? Kahit sa pag-iipon, alam mo kahit sa pag-iipon sir 'no, halimbawa mag-iipon ka ng 20,000, Mm. 'pag naipon mo yung 20,000 parang may fulfilling ba? Mm. O kasi 'di ba meron kang ano 'tong tawag nila 'no, merong, limitation. Mhm. Mhm. Oo. Alam mo, sabi din dito, paano maging kontento sa buhay? Ano ba yung antidote diyan? Dapat we should be rich toward God. Kung Mm. meron man isang bagay na dapat pahalagahan natin na maging mayaman sa bagay na iyon, yung relationship natin sa Panginoon. Kasi magpa-follow lahat yan eh. Hindi lang blessing ang magpa-follow sa'yo, pero yung character of being contented, ang ganda nun eh. Mm. Oo, kasi pag meron kang Diyos sa buhay, alam mong hindi ka magkukulang. At dahil may Diyos ka sa buhay, hindi ka na maghahanap ng kung ano-ano pa. Pero 'di ba na-experience natin, tayo naman ay na-experience naman natin lahat na hindi automatic ay naging anak ng Panginoon. 'Di ba? Unless we are chosen and ni-receive natin si Christ as our Lord and Savior. Nasubukan natin sa ating buhay na 'di ba yung maraming gusto. Yung Mm. 'di ba natural sa atin na kere queda rico, aquel algún día pasyaya lang maskin onde, cosa kita kere kumpra, pwede dayon kita kumpra, kahit gaano kamahal, kung ano yung pinaka-latest na issue na phone, gusto natin, meron tayo agad yan. Di ba, may mga ganyang desire tayo. Pero kung nandyan na pala tayo sa Panginoon, kung we are rich toward God sa ating relationship sa Panginoon, alam mo yun, may time na, ay hindi na, pwede pa to. Ay, okay pa naman to. Meron pa naman to. Yung contentment, hindi naman nagtuturo sa atin na wag ka nang magsumikap sa buhay. Hindi Mm. nagtuturo sa atin na wag ka na magtrabaho, makontento ka na kung anong natatanggap mo monthly. Hindi naman ganon. Mm. Yung contentment, hindi ka na bibigyan ng parang triggering factor para maging materialistic ka. Akil ba, Mm. queda pa tu mas manada cosa kere na vida, to the point na doon na nakafocus ang attention mo sa buhay, hindi na sa Panginoon. Alam mo, halimbawa lang sa cellphone 'no, sa cellphone mo ngayon, ilang application meron ka? Hindi ko mabilang. 'Di ba? Yun yung dun ka magsisimula 'no. Alam mo sa ilang application na meron ka, gagamitin mo yun isa-isa. And then, i-appreciate mo ano yung mga function nila. No, Mhm. alam mo kasi hindi ako sir no, lumaki kasi ako halimbawa meron akong Walkman, meron akong headset, meron Oo. akong relo, alam mo yung gano'n? Mm. So ngayon sa cellphone minsan 'no kapag binabalik-balikan ko yun sabi ko ang dami kong dala dati, may TV, may DVD, may VCD player tapos ngayon 'di ba may music ka na sa cellphone. So parang dun ako nagkakaroon ng grounding na na-appreciate ko 'no yung anong unit man, anong cellphone na meron ako. Kasi bakit? Nagagawa ko pa rin yung mga gusto ko na 'di ba yung alam mo yun essential para sa akin 'no na may calculator, may relo, so dun yung grounding na nagiging kontento ako. So alam mo hindi gusto ko lang ipaalala din sa bawat isa na nakikinig sa atin ngayon 'no, yung bang 'di ba doon pa lang nga sa application sa cellphone mo hindi mo pa nauubos i-appreciate or hindi mo pa nauubos gamitin lahat and then lilipat ka na kaagad sa iba na naman, 'di ba? Parang wala eh, parang hindi naman sa pinagsawaan, pero hindi mo alam mo yun, ginamit talaga full capacity, parang pagkain ba 'no, hindi pa nga nauubos, itatapon mo na, 'di ba sayang na sayang. And then Mhm. yun at saka I think sir 'no, yung maganda talaga, yung paghingi natin ng wisdom every day. Kasi dun din papasok 'no, dun din papasok yung contentment. Kasi bakit? Once na malinaw yung pananaw or yung kaisipan mo is
nakikita mo na ano yung meron ka ngayon is sapat yun para ngayon. Sapat yun para ngayon, no? Kaya daily manna, no, daily bread, 'di ba? Ano lang yung meron sa araw na to, is yun. Ewan ko sa iyo, ikaw, anong Oo, paano mo nag-agree doon? naman tayo niyan at idadagdag ko pa nga na kung tayo ay may contentment, ibig sabihin, may relationship tayo sa Panginoon, kaya may contentment tayo, yan din Mm. yung magiging reason para ikaw ay um, matanggal sa'yo yung pagkainggit. Oo, Yun, sasabihin ko sana sa iyo nga yan eh. Yung parang alam mo isa sa mga sign na ang tao may contentment is kapag na-appreciate niya ano meron yung sa iba, ano meron sa iba. Mm, Oo, oo. Hindi yung 'di ba? I naiinggit mean, tapos hinahabol na magkaroon din siya. hindi. Alam mo isa yan sa mga testimony sir no, alam mo yun parang na natutunan ko na once pag na-appreciate mo sa iba, yung bang marami kang assessment halimbawa, kung ako kaya meron yan, kaya ko bang halimbawa i-maintain, Mm. kaya ko bang 'di ba bayaran, yung parang mga ganun ba. So parang ano yung maapektuhan sa akin, 'di ba? Habang nag-appreciate ka, tinatansya mo yung sarili mo parang ano, makakakain pa kaya ako ng 3 araw, no? Sa Naalala ko, 3 times a day, ganyan, kung oo. meron ako niyan. Parang ganun ba? Naalala ko pala bigla, yung 'di ba, meron kang bagong gadget. Saan? Tapos may bagong 'di ba, may bagong gadget ka. Kahapon, Yung may bago na naman ako kahapon. Oo. tapos Hindi, yung joke lang. kasamahan namin sa church, meron din. Sabi ko, uy, Oh. ako matagal ko nang gustong magkaroon ng ganun. Kasi nga Mm. for Phil Jan, para sa kanyang preaching. Mm. Pero sa kakaisip ko kasi parang, uy, meron na siya, meron ka na din. Mm, Tapos sa mm, isip ko, mm. di parang nasabi ko sa'yo, chinecheck ko pa Bin kung hindi lang ba ako naiinggit sa'yo. Parang Oo. sinabi ko, ate, wait lang, check ka, kasi parang tapos parang yung si Clint din, kukuha na rin, kaya nagtanong na din siya. So sabi ko, i-check ko muna ang heart ko, baka naiinggit lang ako sa inyo. Sayang, dapat chinecheck natin yung ating heart, no? Oo, at saka matagal mong pagpaplanuhan yan. Kasi alam mo sa akin sir, no, etong gamit ko ngayon, di ba? Ngayon, ganun thinking ko eh. Parang alam mo yung pagka kikita, magtatrabaho siya at magagamit mo siya sa trabaho ba, kikita din siya. So parang, eto kasi alam mo, 2 taon ito. Mm-mm. 2 taon itong pinag-ipunan, pinag-isipan, hanggang sa, alam mo yun, no, sa loob ng 2 taon. Yun nga eh, parang pagmamahal din yan sa tao ba. Kung yung Mm. taong yan, 2 taon mo nang, di ba, nandyan pa rin siya, siya pa rin Tinitingnan, chinecheck. siya pa rin nagpapatibok ng puso mo, eh, di ba? Katulad ng ginawa ngayon ng mga kapatid natin, no? Yung papakasal na sila kasi, di ba? Everyday I love you, ang kanta nila eh. Alam mo yun. Oo. Oo, kaya po to be contented, Mm. kailangan po natin maging rich dyan sa Panginoon, sa relationship natin sa Panginoon. And we are inviting you, no? Kung wala pa kayong relationship, hindi pa kayo sure sa inyong estado dyan sa Panginoon, ang Panginoon naman ay naghihintay lang kailan mo siya hahayaang pumasok sa iyong puso, kailan ka magsusurrender sa Kanya. So receive Him as your Lord and personal Savior, dahil sinasabi ko sa inyo, proven and tested, pag tayo ay nandyan sa Panginoon, hindi niya lang tayo tutulungan sa ating mga problema, bibigyan niya pa tayo ng iba't ibang magagandang virtue, peace, self-control, at ang isa sa mga good character yung maging marunong maging kontento. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. We never know, but our simple act of kindness can make someone's day. Minsan pa nga, can give them hope to continue. Gaya na lamang ng ating bida sa gawang kabutihan ngayong araw na ito. Isang random commuter na nagbigay ng simple note of encouragement sa kapwa niya pasahero bago ito bumaba sa sinasakyang bus. Ayon sa recipient, nagulat na lamang siya nang biglang abutan ng note ng katabi. Ang nakalagay, hindi man kita kilala ng personal, pero naniniwala ako sa iyo, magiging okay din ang lahat. Mga simpleng salita mula sa hindi naman malapit na tao, pero naantig ang kanyang damdamin, lalo pat hindi biro ang mga dinadaan ng pagsubok sa bawat araw.
Umani naman ito ng appreciation mula sa iba't ibang netizens at para sa kanila, hope ang dala ng mga ganitong encounters. Gaya ngayon na tila ba hindi na mabuti at maayos ang nangyayari sa ating lipunan. Kaagapay, ang gandang reminder nito sa lahat. For sure, we have our own struggles pero sikapin po nating maging caring sa iba kahit sa pinaka-basic o small ways na naiisip natin. May it be a simple note, a simple tap, or a simple gesture of hope. Who knows kung sino ang marireach out nito. Higit sa lahat, pwede din tayong magsilbing instrumento ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maaabot. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, nagkalat na naman ang mga impostor. Isa sa kanila nasa Bicol Region. Huli sa akto ang isang lalaki sa Camarines Sur matapos magpa-encash ng mga perang nakuha mula sa mga biktima. Ang kanyang modus, magpanggap bilang isang pari online para manloko ng mga potensyal na donors sa kanyang scam. Ayon sa report, marami na ring mga individual ang naloko ng suspect sa pamamagitan ng isang pekeng Facebook account gamit ang mukha at pagkakakilanlan ng isang tunay na pari. Kasama na rito umano ang pag-upload ng mga totoong church-related activities para makapanloko ng mga individual na napapaniwalang mapupunta sa mga gawaing pansimbahan ang kanilang mga ipinapadalang halaga. Mismong ang tunay na pari ang nakatuklas na ginagamit ang kanyang identity sa maling paraan, kaya agad niya itong kinall out sa social media at sinabing hindi siya ang nasa likod ng mapanlokong account. Dahil dyan, finish na ang masasayang araw ng suspect dahil naaresto na siya ng NBI. Kumpiskado ang pera nga na withdraw, kasama na rin ang cellphone na ginamit sa scam. Nahaharap siya ngayon sa mga kasong estafa at identity theft sa ilalim ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaagapay, kailanman hindi magiging tama ang panloloko ng kapwa para sa sariling interes. Kung akala'y matatakasan, laging tandaan na darating ang panahon ng pagkakahuli. Para naman sa ating mga mamamayan, seryosong paalala ito sa mga inilalabas nating impormasyon at larawan online. Dahil minsan, ang gusto nating ibahagi lang sana sa iba, ginagamit pa para sa sariling ganansya. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:32 ng umaga at para sa ating balita, kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na tapos na ang isinasagawang full underwater search sa lumubog na MV Tricia Christine 3 sa karagatan ng Basila nitong Lunes, Pebrero 23. Ito ay matapos ang 27 araw na search and rescue operation na nagsimula pa noong Enero 28. Gayunpaman, magpapatuloy ang kanilang Technical Diving Group o TDG sa kanilang re-swiping procedures hanggang bukas Pebrero 26 upang matiyak na wala ng bahagi ng barko ang hindi na inspeksyon para sa mga nawawala pa. Batay sa ulat ni Commodore Rejard Marfe, sa kabila ng mapanganib na kondisyon, ay sistematikong hinalughog ng PCG-TDG ang decks A at B, ang car deck kasama ang mga sasakyang lula nito at maging ang engine room. Dahil dito, matagumpay na na-recover ng mga divers ang nasa 22 bangkay mula sa loob ng barko sa kabila ng malakas na agos, kawalan ng visibility at tumagas na langis. Sa kasulukuyan, umabot na sa 65 ang kabuuang bilang ng mga nasawi, habang nasa 293 ang nakaligtas at nasa 14 o 14 pa ang nananatiling missing.
Samantala, nilinaw naman ng PCG na magpapatuloy pa rin ang kanilang search and rescue operations. Bunga ng trahedyang naganap noong Enero 26 malapit sa Baluk-Baluk Island na nanatiling suspendido ang operasyon ng buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines habang tinatapos ang investigasyon. Zambasulta Balita. Nananawagan ng mga opisyal ng kalusugan para sa mas pinalakas na early awareness at prevention sa paggunita ng National Cancer Awareness Month sa lungsod ng Zamboanga noong Pebrero 20. Layunin ng aktibidad na pinangunahan ng Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development na paigtingin ang edukasyon at palawakin ng mga screening initiative para sa maagang deteksyon ng sakit. Ayon kay Dr. Nelson Ladja ng Zamboanga City Medical Center, Cancer Center, umaabot na sa 2,472 ang rehistradong pasyente ng cancer sa kasalukuyan, kung saan may average na 103 na bagong kaso ang naitala buwan-buwan. Sa kabuuan bilang na ito, 76.5% o percent ay may nasa edad na nakababaihan na 3 beses na mas mataas kumpara sa bilang ng mga kalalakihan. Binigyang diin naman ni Dr. Lenny Joy Johnson Rivera, OIC Regional Director, na sa halip na paggamot lamang dapat ay mas mag-focus ang lahat sa prevention at early detection. Kaugnay nito, hinikayat ng DOH ang publiko na samantalahin ang mga libreng screening services at gawing normal ang health promotion sa mga paaralan at trabaho. Ito ay upang masugpo ang stigma na madalas nagiging hadlang sa maagang pagpapasuri at paggamot ng mga may karamdaman. Zambasulta Balita. Naglabas ng kautusan si Mayor Kimer Adan Olaso para sa pagsuspindi ng klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ngayong araw, Miyerkules, Pebrero 25, 2026. Sa kabila nito, mananatili namang tuloy ang trabaho o operasyon ng mga negosyo, serbisyo ng gobyerno at trabaho sa pampubliko at pribadong sektor. Alinsunod sa Proclamation 1006, ang araw na ito ay idineklara bilang isang special working day bilang pagunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Samantala, bukas, araw ng Huwebes, Pebrero 26, ay idineklara bilang isang special non-working holiday sa buong lungsod. Ito ay base naman sa Proclamation 1149 upang bigyan daan ang mga Zamboangueño na ipagdiwang ang ika-89 na Dia de la Ciudad de Zamboanga. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling updated sa mga anunsyo mula sa lokal na pamalaan para sa anumang karagdagang impormasyon. Zambasulta Balita. Inianunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE ang ika-25 ng February o 2026 na anniversary or anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ay ituturing bilang isang special working day. Sa ilalim ng direktibang nilagdaan ni Secretary Bienvenido Laguesma noong Pebrero 6, magsisilbi itong ordinaryong araw ng pagtatrabaho pagdating sa usapin ng pasahod at mga benepisyo. Ang mga empleyadong papasok sa trabaho ay makakatanggap ng 100% ng kanilang pang-araw-araw na sahod para sa unang 8 oras. Para sa mga magtatrabaho ng lampas sa 8 oras ay kailangan magbayad ang employer ng karagdagang 25% ng hourly rate ng empleyado sa nasabing araw. Paiiralin ang prinsipyong no work, no pay para sa mga hindi papasok. Maliban na lamang kung may umiiral na paborableng pulisiya ang kumpanya kinagis ng kasanayan o collective bargaining agreement na nag-uutos ng bayad kahit sa isang special day. Ang paglilinaw na ito ay inilabas upang magsilbing gabay sa mga manggagawa at employer sa pribadong sektor para sa tamang komputasyon or computation ng sahod sa darating na anibersaryo. Zambasulta Balita.
Nagbabala si Alcalde Kimer Adan Olaso sa pamamagitan ng kanyang Facebook page kagabi laban sa mga sindikatong na nanamantala sa mga programa ng City Social Welfare and Development o CSWD dito sa lungsod ng Zamboanga. Ito ay matapos makatanggap ng ulat ang alkalde na may mga individual na humihingi ng burial assistance sa CSWD gamit ang mga pekeng impormasyon tungkol sa pagkamatay ng kanilang pamilya. Sa kanyang sinabi, sa kanyang live post sinabi nito na kahit hindi naman totoong may namatay ay idinedeklarang may namatay o matagal nang namatay ay idedeklarang bago lang pa namatay. Sa kanyang live post din, ibinunyag ng alkalde ang modus kung saan matapos makakuha ng 12,000 pesos ng burial assistance ay kukunin ng sindikato ang 10,000 pesos at iiwan na lamang ang 2,000 piso. Mariing sinabi ni Olaso na hindi siya mag-aatubiling sampahan ng kaukulang kaso ang sinumang makuhuling, nandoloko at nagnanakaw sa pera ng mga taxpayer. Binigyang diin niya na kung may mapapatunayang kawani din ng LGU na kasabwat sa naturang katiwalian, kabilang din ito sa kanyang kakasuhan. Sa huli, nananawagan ng alkalde sa publiko na tulungan siya sa kanyang mga adhikain dahil hindi niya kayang baguhin at ayusin ang lungsod ng mag-isa. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:40 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break lang po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa ating mga mata. Mga kasama po natin dyan ang ating mga doktor mula sa Zamboanga City Medical Center. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo, Komunidad. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Hello everyone, I'm Lucho Castillo and welcome to the FEBC Report. FEBC Philippines is a gospel media ministry with 13 stations all over the Philippines. In today's conversation, we have Pastor Alex Gunay, our station manager for 1062 DXKI, Coronadal, South Cotabato. Hi, Pastor Alex. It's good to see you again. Hello, Kuya Lucho. It's good to see you also. You know, Pastor Alex, I enjoyed my time there last December as we celebrated 61 years of DXKI serving the people in Coronadal, South Cotabato. Back in 1964, as the station started by God's faithfulness, and where it is now, how can you see God's hand in the journey of the station? The fact that the XKI is still here after 61 years, it's already a testament of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Ang mission natin ay nagpapatuloy in spite of a time when resources was limited. The future was uncertain sa mga panahong yon dahil nga masyadong limitado ang ating operation. But over the decades, South Cotabato has changed and communities have grown. Cultures have shifted and technology has advanced. Makikita natin na DXKI is still here and has remained faithful to its calling. Maganda yung title na kauna-unahang regional station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Pero mas magandang isipin na after 61 years, it still stand strong because of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Yun ang consistency na nakikita ko over the generation, and it is not accidental. It tells us that God has been the one carrying the ministry forward, providing the people, providing the partners, the protection, and yung purpose natin each step of the way. Oh, thank you, Pastor Alex. I think when we celebrated the anniversary, we heard our partners carry this pride of being part of the station in producing programs, in
conveying the message of God's faithfulness to different people groups there. Sabi nga nila, DXKI was like the town crier, no? Siya nag-a-announce, siya nag-mobilize sa tao, siya naghahatid ng balita, siya ang nag-i-encourage sa kanila. And the station is called Your Friendly Voice. What does it mean to the people of South Cotabato today that you are the friendly voice there? Ibig sabihin ng Friendly Voice, ang istasyon natin ay approachable. It's a trustworthy station, and for many listeners, personal ang dating sa kanila dahil sabi nga nila, the station for them speaks gently and truthfully every day. In times that when people are overwhelmed sa mga bad news, mga pressure, mga loneliness, mga mental issues, DXKI offers something that is different, a voice that is willing to listen, to encourage, and to remind people that there is a God who is always present. Para naman sa mga farmers, mga workers, mga parents, mga elderly, and even the young, it is a familiar and comforting and consistent voice na kanilang naririnig araw-araw. And it's the kind of voice that you can carry all day. And more importantly, that voice comes from the Lord. I often hear this term, no, when I'm there with you, yung migo, miga. Can you explain that and how that defines that your friendly voice? Yung address natin sa each staff, habang nag-uusap sila on air, we agreed na i-precede natin ng term na migo or miga. It simply means friend. Pag kami ay nasa labas, nakikita kami ng mga listeners, ganito na rin ang tawag sa amin. Miga Joy, Miga Jen, gano'n. Dahil nakasanayan na nila. Well, thank you for sharing that, Pastor Alex. You know, being a gospel media ministry, the importance of creating an impact to the community is why we do the broadcast. Can you share an impact story, a life change story that clearly shows that DXKI has become a place of refuge on air, a safe space for people to come together? Actually, napakaraming story. One example is yung kay Ed at saka kay Janet, katakutan. She is often alone at home kasi nga working yung husband. Nagiging daily spiritual refuge niya ang DXKI. Sabi nga niya, pag naka-on yung radio, it feels that she has a companion sa kanilang bahay. Yung mga naririnig niya mga sermon, mga music, mga Bible-based programs, nagbibigay ng kalakasan sa kanya. It strengthens her faith, guides her decisions as a mother, and brings comfort during times of uncertainty and even during times of illness. May mga panahon na may sakit sila and sinishare talaga nila na, oy, ito yung nararamdaman ko ngayon, mahinang-mahina, pero salamat, nandyan kayo. And as a couple, si Ed saka si Janet naka-experience kung paano na tinulungan talaga sila ng DXKI na ma-renew at ma-strengthen ang kanilang marriage bilang mag-asawa during difficult seasons. The Lord is using those messages that they hear on the station to bring a clarity, encouragement, and healing sa kanilang relationship. Kung paano ng DXKI is more than just a broadcast. DXKI has become a refuge, a safe place, a companion sa kanilang pamamahay where they find hope, direction, and God's presence, especially during the times when life feels overwhelming and heavy. Okay, wow. That's just one story, no, of many, I'm sure, where the station and its message of communicating Christ, no, over the airwaves have made a significant impact in the lives of people who hear the message. How has DXKI learned to serve a very, very diverse audience and still staying true to our gospel mission? Tama yun, Kuya Lucho, Napakaraming mga kultura dito sa South Cotabato. Over the years, DXKI has served this diverse audience
by remaining grounded sa salita ng Panginoon, but at the same time, being sensitive sa pinagsisilbihan nating community. DXKI communicates the gospel with humility, with respect, and love, while pointing everyone that we have hope in God, we have hope in the Lord. By addressing real-life issues and community concern, DXKI builds trust in the community that it serves dito sa South Central Mindanao, and through the trust, the gospel continues to reach the hearts of many people without compromise. Wow, that's good to hear. You truly have shared that you understand, the people that you serve. You listen to them, you connect with them, you engage with them, and therefore we are able to build this partnership. We walk with them throughout the years that we serve there in Cotabato. 61 years might be, wow, that's 6 decades. But the road ahead, there's still more that the Lord is asking us to continue doing, in our gospel media ministry. So for you, as you look ahead, what is your prayer for our ministry there, for the station, and for the people that we serve and reach every day? Ang prayer ko sa DXKI is that the station will continue to be faithful and to be a voice for the Lord Jesus Christ in the years ahead. Yun naman ang ating pinakamisyon, until all have heard. And more than anything, I pray that DXKI will reach more homes and more individuals who need hope, especially to those who feel that they were forgotten and feel that they are alone in their struggles. And may many more families one day look back and say, ginamit ng Panginoon ang DXKI to bring His Word into our lives and to change our story. Pastor Alex, in your 38 years of serving in FEBC, when you look back at that, that's a lot of years serving the Lord. But when I look at you, I see the freshness, the joy of each day that you go and be with our team there in Coronadal. What can make you say that lahat nito ay all worth it? 38 years of serving. You are not just a worker dito sa DXKI, but it permeates your life long after na wala ka na dito sa DXKI. Parang wala ka na nandito pa rin. Naging training ground mo ang DXKI. It has become your seminary, it has become your wilderness, it has become your refuge, and long after your life, sa pagkatapos ng service mo sa DXKI, madadala mo yon lahat. Thank you, Pastor Alex. You are a living testament of how the Lord moves. I had a wonderful time with Pastor Alex Gunay, our station manager at DXKI, Coronadal, South Cotabato. In these heart-to-heart talks, we really see how God is moving, drawing out the truths in the life of the station, in the community, and in the life of people serving in the gospel media ministry. Pastor Alex came to FEBC not knowing the Lord, and now here he is, for almost 4 decades after, serving faithfully. And that's the takeaway. God is faithful. 61 years, 38 years, the life of Ed and Janet Katakutan, the impact of the programs, and the seasons to come where God will continually move in reaching the hearts of people. Thank you very much for joining us in the FEBC report. Thank you for praying for us. Thank you for walking with us. And so, take care, abide in Christ, and see you next time in the FEBC report. That was the FEBC report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Zambasulta.
At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit po sa ating bank accounts. At para po ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Sa Ley Informal, Prevenir Enfermedad y Saber el Magacura. junto con el Zamboanga City Medical Center. Servicio con compasión. Ngayong araw ng Miyerkules, nandito po tayo muli sa ating segment Serbisyo kun Kumpasyon, kasama po ang Zamboanga City Medical Center. At mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayon dahil ito po ay tungkol sa gabay para po sa malusog na mga mata natin. Mga kasama po natin ay ang ating mga eksperto, mga ophthalmologists, at via Zoom po, i-welcome natin si Dr. Jared Power at Dr. Alvin Saplan. Doc, good morning! Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome po, Doc, sa ating segment Serbisyo kun Kumpasyon dito sa DXAS. Ayan. Sige po, Doc. No? Naku, Doc, maganda po ang ating magiging usapin po ngayon dahil ito po ay tungkol sa ating mga mata. Una po sa lahat, Doc, every year po, Doc, meron po tayong awareness month for sight saving month po ang tawag dito, Doc. No? Siguro po si Dr. Paber, ano po ba ang kahalagahan nito, Doc? Bakit once a year kailangan natin to i-emphasize at bakit mahalaga na bigyan po natin ng importance ang ating mga mata? Yung importance of the eyes kasi especially having awareness with our health of our eye is very essential kasi no one wants to be blind, yung mahirapan yung paningin. So that's why every patient natin na nagpapa-check up, once may something nangyayari sa mata nila, nagalabo or may feel pain or anything, important talaga chine-check natin kasi it's really essential. It's one of the 5 senses na crucial talaga for living. Mahirap talaga yung life kasi if hindi na tayo nakikita, it will really affect our livelihood, our work, especially how we view yung life natin. So that's why health awareness, especially sa eyes, is really, really important talaga. Yung team natin for Sight Saving Month for this year is alagaan ng mata, kalusugan ng paningin ay mahalaga. So, this emphasizes more on the promotive and preventive side of yung sa sight natin. Kasi based on sa statistics natin, around 2.17 million Filipinos are visually impaired. Tapos 500,000 dito are classified blind with our data into 2020-2023, no? And if we look at the causes, number 1 is cataract, second is yung uncorrected na error of refraction, and then glaucoma, and then DM retinopathy, and then vitamin A deficiency. If we look at yung causes niyan, makikita natin na all of these causes are preventable if ma-detect natin sila at early stage. Kaya very important na ma-emphasize, especially during sight-saving month, na ano ba yung kailangan natin tingnan or ipacheck natin yung mata natin before pa tayo mabulag or before magkaroon ng visual impairment. May mga preventions na tayo na pwede gawin para hindi tayo umabot doon sa stage 9. Dito po ba, Doc, sa ZCMC, ano po yung mga common na mga sakit po ng mata na nahahandle po natin? Ano po yung top 1, siguro top 1, top 2, top 3 po kung may data tayo? So far yung mga cases talaga na we usually have cataracts talaga. With cataracts is majority of our cases na papacheck up talaga dito. Next case will be more on sa mga
Kasi kung may mga tao na medyo will be glaucoma ba talaga? Glaucoma is our next case talaga na madami rin ang papacheck up dito sa. And then yung retinopathy. Yeah. So, chine-check talaga namin mga pasyente dito kasi ang problem with glaucoma, preventive siya. So, if you're able to detect it early, kaya natin i-handle ang case para hindi maggrada ang paningin ng pasyente. Another last thing, case natin ng mga retinopathies, diabetic at hypertensive. Kasi since madami tayong cases na hypertensive as well as diabetic, ang nakakatakot kasi dito is this is more of a microvascular side effect na, yung parang problema siya. So, if hindi early na detect or pinapacheck up, slowly nadadamage yung mata ng pasyente. So that's why kailangan talaga, check up din namin talaga yung patients na yun. Ngayon po no, 2025 na tayo, medyo po yung mga kabataan natin na hindi exposed na po masyado sa mga gadgets, cellphone. Nakadagdag po ba ito, Dok, sa mga cases natin na dumami ang mga may problema po sa mata? So that's one of the things na medyo natatawa kami. Kasi most of the parents usually, pa-check up nila ang anak nila, gusto talaga nila sabihin, after pa-check up, diba Dok, bawal na rin siya mag-cellphone, bawal na siya mag-gadgets and all those stuff. Actually, in fairness, hindi man talaga sabi natin masama. It's a frequent reliance on the gadgets ang problema natin. Yung always nandun sila. Ang mata kasi talaga is, if you have a problem with the eyes, may problem ka na. That has to be checked. But if we're going to say na may mga radiation talaga, UV radiations, maganito, from gadgets, more likely minimal lang to eh. Kasi if it's a mass problem talaga, then we would have expected na mas madaming bata or madaming patients kasi everyone is exposed to gadgets kasi. So we would expect na madami talaga tayong cases na will have an eye problem. So, and we'd expect din, yung mga companies na gumagawa ng mga gadgets na to, ibawal yung pagka-distribute ng mga gadgets nila. So, more likely, it's not a big problem talaga siya. It's more of the usage itself. If we are able to try to contain yung pagka-overusage ng mga gadgets na yan, it will be much better for the kids, actually. Ayan po. Pero may ano po siya, halimbawa sumobra din po talaga ang paggamit. Actually, more of, may mga ano tayo dyan is more on sa mga eye strain lang. Pero not necessarily na yun ang nag-cause ng kanila damage sa mata. No? Kasi usually sa mga bata, yung nakikita natin ng mga may problema sa mata, these are usually yung mga as a result ng mga strabismus, yung nalulutod, no? Humihina rin yung paningin, sa mga bata. Two-seaters of that. Kasi minsan nakikita natin yung mga bata malapit sila sa blackboard, palagi silang malapit sa mga gadgets, sa TV, palagi nanonood, malapit sa TV, o nagko-compute, o nag-aan palagi sa... Pero ang ano natin is, baka naman yung bata, mayroon na talaga ang problema sa mata, hindi siya makakita sa malapit, hindi siya makakita sa malapit, kaya lumalapit siya, nilalapit niya sa screen. Yes. Yung mata niya, kaya actually yun yung nagiging problema na nakikita natin. Dapat may regular screening na talaga mga bata. Actually, ang mga bata dapat na-screen na yan during school years nila para ma-detect natin kung nagkakaroon na ba sila ng visual impairment as a result ng mga nakikita natin sa mga bata na yun nga, hindi align yung mga mata nila at a younger age. So yun, kailangan ma-detect agad. Pero on the gadget side, it still has to be proven kung yung gadget talaga ang nagpo-cause ng visual impairment. Yeah, there was no subject talaga na sabihin gadget itself is the positive factor ng pangit ang paningin ng pasyente. Okay. At least po, no, isa po pala siya, Doc, sa misconception. But at the same time, hindi din dapat sila tsabakar patuyang yalang tambien gayod kay hindi gali cause aton. Ito po, kanina po, Doc, na-mention natin yung mga cataract, glaucoma. Ano po ang nito? Ang cause din po nito, pwede po ba natin isa-isahin? Especially po sa cataract as number 1. So, first and foremost, we have to think about is cataracts.
So mga cataract kasi is yung inisip talaga ng mga tao, misnomer dito ng mga tao is inisip nila yung cataract, yun ang puti na pumapasok sa loob ng yun ang first conception nila. Kala nila, kaya nagpapacheck up sa amin, Dok, pa-check up ako, Dok, may cataract na ako. Tapos tingnan mo, it's a pterygium. So that's the first thing they do. So we have to clear that up first. So cataracts kasi is, ang lens natin sa loob ng mata, ang natural lens natin, tumatanda na siya. So yun ang normal cause of bakit nagkakatarata. So ang lens natin, think of it is like a glass. It's a window. So ang window na to, kailangan clear na clear siya. So kung bata pa tayo or headed na tayo or something, clear ang glass na yan. As we grow older, yung glass na yan slowly pumuputi na. So ngayon yun, instead of clear glass, frosted glass na siya. So nagiging malabo ng paningin natin. So partly it's really due to aging talaga. But with some conditions such as hypertensive, diabetic, pwede i-aggravate, mas pabilisin niya ang pagsatin, cause them much faster pa. So, traumatic cataracts kasi can also happen sa mga patients natin. So, usually either na damage yung mata nila or yung mga sa one the more common nangyari is yung na electrocuted, na electrocute. They can also cause cataract eventually sa mga pasyente. Then, another common condition with mga patients na tinatawag nating developmental cataracts and congenital cataracts. So, yung mga bata pa lang, genetically, ang lens nila parang tumatanda na. So, bilis nagkakatarak ang mga bata pa lang. So, those are conditions kasi na check up tayo. Yes. May dalawang tanong po ako, Doc. So, kung hindi yung puti, yung cataract, ano po yung puti, Doc, na lumalabas po dito banda sa mata? Ano po yun, Doc? That's what we call pterygium. So yung pterygium is usually caused by frequent exposure sa araw. So UV exposure sa sunlight. So yung nangyayari dito is nagpa-proliferate siya, lumalaki yun, pumapasok siya sa cornea. So kaya misnomer sa akala ng mga tao, yan yung katarata. But it's just usually, it's common kasi with people who are frequently exposed to sunlight. Okay. So fishermen, farmers, yun po. So actually, lahat naman talaga tayo magkakaroon ng cataract. Ayun. At pag-edad natin. It's a matter of sino ba yung mauuna, sinong unang actually, lahat naman talaga tayo pag-edad natin, kakaroon din talaga tayo. Pero if ka, mas maaga ka so yun yung mga natin about sa cataract. So yun, at an early age na at an early stage pa sa cataract, pwedeng may mga ways para mabili yung pagkakaroon ng cataract, progression ng cataract. Opo. So ano po yung mga ways po, Doc, para ma-prevent po natin ang cataract? So isa na dyan, siyempre, healthy lifestyle. Kasi ang diabetes, pati ang hypertension, related yan sa lifestyle. Okay. So, good exercise, healthy diet, para yung hypertension and diabetes, makontrol natin. And with that, yung cataract, naliless mo yung progression niya into yung sa na kailangan ng surgical approach. Another way para hindi magkatarak is hindi natatanda. Ano na tayo magawa? Gusto natin naman ma-prevent yung mga traumatic cataract, especially sa mga workplace natin. Gumamit tayo ng mga eye shield, para eye protection, para hindi matrauma yung mata natin, which can also cause yung traumatic cataract. So, kailangan sa workplace, well protected ang mga mata natin. How about po yung glaucoma? Anong pinagkaiba po nito, Doc, sa cataract? So glaucoma kasi is a condition on which ang nerve ng mata natin nadadamage siya. Usually kasi dito, nangyayari dito is, usually it's due to increased pressure. Pero mayroon yung genetic tendencies on which mabilis ma-damage ang nerves natin ng mata. So ang problem with glaucoma kasi, since tumataas ang pressure sa mata, slowly nag-iipit ang nerves ng mata natin. So once ma-damage ang nerves ng mata natin, yun na yung slowly ma-deteriorate yung pagkapaningin natin.
So, ang usually kasi analogy binibigay ko dito para ma-understand yung mga pasyente namin is, think of sa glaucoma is yung amount na nagpo-produce ng tubig sa amount na lumalabas. So, ang binibigay ko dito sa ideas kanila is, think of it, may faucet ka, yung mga pumapasok sa bidon, tapos yung bidon, mayroon siyang exit lumalabas. So, what happens here is normal yung pasok ng tubig. So, pag open mo ng gripo, normal yung pagpasok, and paglabas, normal din ang paglabas. So, yung pagpasok sa bidon mo, stable siya, normal siya. What happens now is, there could be, malakas yung pagka-gripo mo, open talaga siya. Pero yung paglabas ng tubig, normal lang siya. So, nagpopondo ang tubig sa loob ng bidon. So, pag pondo ng pondo siya, umiipit ang nagpa-pressure, na tumataas ang pressure. So pag ipit niya, yun ang nagda-damage sa mata na natin. At the same time, yun na, since imagine, tumataas ang pressure, pero of course, hindi man sasabog ang mata. So mataas ang kataas siya. So maiipit ang nerves natin. Yun ang nangyayari. And the other part is, normal yung gripo natin. So okay lang siya, but maliit yung pag-exit ng tubig, ang outflow. So since maliit naman, nagpupondo pa rin. So yun ang mga different types na sinasabi natin, open angle glaucoma and closed angle glaucoma. Yun ang sinasabi natin. It's either, nakala nila, normal lang yan ganito. Pero ang problem with glaucoma is, tinatawag namin the silent killer. Kasi, slowly lang, so if meron kayo, especially sa mga listeners natin, if meron kayo sa family na may glaucoma, it's better magpa-check up rin kayo. Kasi there has a familial tendency na baka meron rin na glaucoma na hindi obvious talaga. So kailangan talaga, we have cases on which parang the whole magkapatid may glaucoma, pati ang nanay may glaucoma. Parang ganun siya. So ang problem dun is, hindi nila alam. Parang ang mother lang, pero hindi pala nila alam, chinek na yung mga anak, meron na rin pala damage sa mata nila. Ang maganda sa glaucoma sa glaucoma, no, kung makita natin na ma-detect natin na tumataas ang pressure, may mga interventions tayo na pwede gawin, like ipababa ang pressure, and then yung pressure to prevent yung blindness. Pero kung pa namang mata, ang titingnan natin para pero mas maganda pa rin, earlier detection, yun yung magpe-prevent ng blindness na mangyari. Ayan po. Sige. Dr. Paber, may mga, alam ko pa may iba't ibang sakit pa po ng mata, no? Hindi lang po ang cataract, glaucoma. Meron pa po tayong mga siguro identified pa talaga. Pero ano po yung mga early signs and symptoms po na dapat bantayan ng ating mga tagapakinig para makapag-decide na po sila na magpa-check up, kailangan na pong magpa-check up? So, yung mga early signs is yung malabong paningin. That's young patient. Any disturbance sa paningin ng pasyente already shows na there's something wrong na nangyayari sa kanya. So, kailangan pa-check up na siya. Kung may nafe-feel siya masakit sa mata, possible yan baka it's glaucoma. That's one of the things. Or, napuling siya, or baka nagda-dry na mata niya, or may nagtutubo na siya pinguecular arteridium. So, kailangan pa-check up na naman. Yung next dito is yung frequent na nagluluwa. Yun. Since irritating sense sa mata, parang all the time mag-blink ka lang, luwa ng luwa, kailangan pa-check up na siya. Another is eye redness. Yung nagpupula ng mata. Ay, baka nag-sore eyes kasi yung pagpula ng mata. Pwede siya yung inflamed pinguecular arteridium. So, ang mata, what is very apparent dito, kahit na maliit lang siya, essential talaga siya. As long as the patient feels na parang umiba naman sa mata niya, then kailangan siya magpa-check up na. Kasi important talaga ang mata. As much as possible, tinatry natin na i-prevent yung any worsening sa condition ng pasyente as much as possible. So, in-advise na ng ganun, once ang pasyente nakikita parang umiba na yung sa paningin niya or something. Yung mga sinasabi niyo punta sa eye center, no? Pero hindi naman lahat ng mga sakit na nag-umpisa pa lang. Minsan nga yung glaucoma, hindi ka nakakaramdam, pero yung nagsisimula ng may mga nararamdaman ka na rin sa
Pero kaya, inaano pa rin natin, ina-advocate pa rin natin yung regular na eye exam na kailangan gawin. So, during nung school years, nung pagbata tayo, during school years, may mga i-recommend natin na pagdating natin ng 20s natin, at least may once in our 20s, magpa-eye exam. And then pagdating ng 30s, mga twice, magpa-eye exam din. And then pagdating natin ng 40, complete eye exam. Pagdating natin ng 40, at least may complete eye exam tayo. And then more than 65, every 1 to 2 years, kailangan nagpapa-eye exam tayo. Minsan hindi na natin kailangan tayo na mayroon tayong nararamdaman sa mata. Kasi baka para at least early natin ma-detect, early natin din ma-address yung problema. Ayan, so dapat at the age of 20 pa lang, nagsisimula na po pala tayo, Doc. At least sa 20s, once din. And then, pag more than 65 and above, at least 1 to 2 years, every 1 to 2 years, nagpapa-exam tayo. Sige po. Dr. Paber, meron din po ba tayong mga tinatawag na misconception? Okay, so this one. Alam niyo po yun, we have cases kasi dito on which, especially sa mga sore, we sometimes have cases on which yung mga bata na nag-sore eyes, tapos nilagyan ng milk ng mother. Opo. That's one of the more common one of the more common misconceptions. Yung kasi nilalagay nila, sometimes na naghahanap pa daw ng naghahanap pa ng breastfeeding mother para magkuha doon ng milk. Tapos, yung mga ganun kasi, hindi talaga. It's like, it's something we natin, but it's much better talaga kasi pa-check up na lang. Kasi, there may mga tendencies kasi parang mas nag-proliferate siya, mas dumadami pa talaga yung pagka-infection sa mata. So, we try as much as possible. Kung maganito, huwag maglagay ng kahit ano-ano lang sa mata. Yung kasi, sometimes kasi nag-iisip sila makinig sa neighbor, tapos may something nilalagay sa mata, like yung let's say medicine daw, amoxicillin, tapos i-powder nila, tapos yun ang ilalagay. Those are things na parang misconceptions natin. May nangyari, it's better magpa-check up na ng talaga. Or earlier natin mat-treat, kaya yun kasi nangyayari sa mga some cases namin. Okay. Dr. Saplan, how about po yung sa mga eyeglasses daw? May mga tao na ayaw nilang gumamit ng eyeglasses kasi baka maging dependent daw po sila doon. Kaya wag na lang. Tama po ba yun? Actually, once na may error of refraction, kung medyo blurred yung paningin natin. Now, with regards dun sa grado, sa mga error of refraction, malaking factor dito is yung ng size ng mata more of sa size ng mata, kung sa shape ng mata, kung nakikita kung farsighted or nearsighted. Kaya kung makita mo, marami sa mga myopic natin, yung mga nearsighted, yung mga parents nearsighted din kasi namamana nila yung shape ng mata nila from their parents. So, kung mas lalo kang gumagamit ng salamin, mas lalo hindi siya talaga tested na ganun ang nangyayari na pag gumamit ka ng salamin, mas kakapal yung salamin. It's more of sa shape ng mata, then nakikita yung sa error of refraction natin. Ayan po. At syempre po, no, sa dami ng problema na pwedeng mangyari sa mata, ang ZCMC po ba, handa po ba tayo na i-accommodate at pagalingin ang ating mga pasyente? Yes. Dito kasi kami, we always have a doctor on duty talaga. We always have a doctor on duty every day sa whole week. No worries talaga yan. Ang important talaga dito is to be aware, does this constitute an emergency or hindi? Kasi if it's an emergency, nandyan ng emergency room, we will accommodate. But if it's not an emergency, open yung OPD namin Mondays to Friday, 7 o'clock, nag-open na kami, and we handle patients all the way hanggang 4 o'clock. So, tinitingnan talaga namin mga pasyente. As long as sa pagpa-check up sila, i-handle talaga namin ng pasyente. No worries yun sa amin. We are here to serve the mga patient. Kasi as much as possible, we try to save yung mga eyes ng mga pasyente natin. And Doc Saplan, may mga kailangan po bang i-prepare or baka may bayarin po na dapat nilang ihanda po sa ZCMC?
Actually, kung ang mga ano, ang meron tayong regular consult natin is 400. No? Pero kung indigent, mag-MSS para mag-free of charge din yung mga... So, pumunta lang sila dito, huwag silang, kung walang pera, mag-MSS. Pero usually may regular consult tayo at 400 pesos ang consultation. Ayan. Pero welcome, very welcome sila dito sa atin. Yes po. At kung compare naman din talaga sa iba, mas mura na po yan. Lastly po, Doc, no, ano po yung natin, panawagan po sa ating mga tagapakinig para po mapanatili natin na malusog ang ating mga mata. Unahin ko po si Dr. Saplan and then kay Dr. Paber po tayo. Yung sa atin, no, ang to maintain yung maintain a healthy eyes natin, kailangan to sa eye care, no? Especially yung healthy lifestyle nga, daily exercise, and then quit smoking, nakaka-detrimental age generation na macular. So might as well healthy lifestyle talaga, avoid iwasan ng alcohol, iwasan ng smoking, and then exercise. Gusto namin ng vitamin sa mata. Gusto nila yung may mga lutein. Makikita mo yan sa mga green leafy vegetables. Marami ring lutein sa kalabasa. Yung yellow ng egg, yung egg properly. Makukuha natin yung lutein. Hindi natin kailangan bumili ng vitamins para ma-access lang, tayo ng lutein sa katawan natin. So, yun. Ayan, Dr. Paber. For me, medyo iba. So, for me, I would go focus more on, alam natin mga tao ngayon is more prone to gadgets talaga, right? Mm-hmm. So, usually kasi mga tao dito ngayon, since prone to talaga to gadgets. So, sa atin kasi ngayon, we are more prone to usage of the gadgets kasi. Basically everyone has a cellphone na ngayon, tablets, etc. Yung tinatry talaga natin, that's kasi medyo mapapagod talaga ang mata natin. Yung, if you're able to decrease yan, at least control that, especially yung mga bata, pwede natin ibaba yung eye strain nila. And at the same time is, if possible sana na prior to sleeping, prior matulog, at least kaya natin at least 1 hour prior to sleeping, huwag gagamit ng gadgets. Mas maganda yun. Kasi ang nananotice ko kasi, some people kasi kahit na parang matulog na, nandun pa rin sa cellphone, bago matulog, tapos nakadilim na lahat, on light na lang talaga, sa cellphone na lang. Parang as much as possible kasi, napapagod rin kasi mata natin. So if you're able to decrease your usage, especially yung bago tayo matulog, let's say, bago matulog ka, naka-relax ka na, huwag ka nagagamit ng cellphone, much better talaga yun, especially for sa people. Yun talaga kasi, yun nasanay na tayo na mag-watch muna tayo ng something bago matulog, etc. If we could minimize that, much relax yan talaga para sa mata natin. That would be, I guess it would be more ngayon relevant kasi madami na talaga ang gadgets kasi. Mm-hmm. That would be my say to the people, I guess. Yung sa gadget, ma'am, yes po, para ma-reduce natin yung eye strain, especially yung mga nasa computer palagi, yung mga work related sa computer, sa encoding, or palagi nasa gadget. Yung may 20-20 tayo sinasabi na every 20 minutes, you stop for 20 seconds, tumingin muna tayo at around 20 feet, tapos for 20 seconds, and then balik na para ma-avoid natin yung mga eye strain, ma'am. So yung every 20 minutes, tingin ka muna away, around 20 feet for 20 seconds. Then after that, resume na ulit yung trabaho. Para makarelax lang po ang ating mga mata, no? Lalo na ngayon na nasa digital na po tayo. Ayan. Naku, Doc, maraming salamat po sa inyong oras at panahon, sa effort, sa understanding niyo po sa ating signal na napaka-challenge. Maraming salamat po. At muli, paalala po natin, ha?
sa ating mga tagapakinig, huwag na hintayin na may early symptoms. Mas maganda po, sabi nga kanina ni Dr. Saplan, magpa-check up na ng mas maaga at sa edad na 20. At sa gadgets natin, hindi pinagbabawal yan. Kailangan lang magdoble ingat. Ayan, maraming salamat po muli sa ating mga naging guest ngayon. Ang ating mga ophthalmologists, muli Dr. Jared Paber and Dr. Alvin Saplan. Doc, thank you po. God bless you po, Doc. Thank you. God bless. Thank you. Maraming salamat din sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso, at batiin ko muna ng happy birthday si Nicole. Ayan, Nicole Brigunto. Happy birthday mula kay Ma'am Mife. Sabi niya, happy birthday to Nicole Brigunto, kapitbahay namin. Ayan, happy birthday! And of course, good morning sa inyo, Ma'am Mife. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig radyo sa radyo at Facebook. Susunod na po ang programang serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Siyempre, magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako si Sara Mito Labing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Paano nga ba na ipapasa ang HIV? Ang HIV o